Secretary Roque, tuloy po ba daw ang laban ni Senator Pacquiao sa Agosto laban kay Errol Spence Jr.? Wala man lang po bang pagudlak daw ang Malacanang sa pag-ensayo ng pambansang kamao, lalo po bansang Pilipinas ang dala ni Senator Pacquiao sa kanya magiging laban kay Spence? Whether not tuloy, pakitanong lang po si Senator Pacquiao. Whether or not we wish him luck, of course, we wish all Filipinos the best of luck in whatever they do best. And pagdating po kay Manny Pacquiao, he's best in the boxing ring and probably not as good elsewhere. Would you be able to confirm that around 6.49 billion pesos were unused for the Bayanihan 2, which expired last week? Why did we fail to utilize this fund? Vice President Leni Robredo says sobrang sayang because this could have helped health workers and other groups. Do you agree? Why or why not? Well, unang-una po, no? Lahat po ng pondo ng Bayanihan 2, according to Secretary Wendell Avisado, nailabas po sa mga line agencies. So as of now po, I am not able to confirm kung meron ngang hindi nagastos dahil the line agencies are given until July 15 to report back to DBM. So we will be able to confirm kung magkano po yung magre-revert sa National Treasury, but only on July 15. And I ask the Vice President, who is an economist, please, let's wait for data before we make conclusions. Okay. Question for Secretary Roque. An international media watchdog lists President Duterte among supposed press freedom predators. Reporters Without Borders said that thanks to collusion at all levels within the state apparatus, President Duterte has an arsenal that he can use to wage total war against journalists. How would you like to respond? Absolutely bereft of merit. Kung titignan niyo po yung findings ng ICC prosecutor, lahat po ng kino-quote niya, media na critical sa gobyerno. So that proves po that freedom of the press is alive and well in the Philippines. Wala po ni isang kasong libelo ang sinampang presidente. Wala pong kahit sinong mamamahayag na napakulong ang presidente. Yung mga issues na binabato nila kay Presidente, ABS-CBN, yan po ay desisyon ng Kongreso, at ang Rappler naman po ay sinabing lumabag sa saligang batas ng SEC na lahat po ay appointed pa ni dating Presidente Aquino. That's part and parcel, of course, of the media group's advocacy to promote freer press. Pero wala po talagang basihan na media predator ang ating Presidente. Question from Maki Pulido ng GMA News Interzonal. May mahigpit po ba daw na guidelines sa vaccination card? Baka daw po kasi lumitaw ang mga mga peking vaccination cards dahil dito sa Interzonal. Well, una-una, bibigay po ako ng babala doon sa mga mamimeke. Yan po isang public document. So kapag kayo po ay nameke ng vaccination card, that's falsification of a public document. Medyo mataas po ang kulong dyan. Ulitin ko po, falsification of a public document yan, mataas po, mahaba ang kulong dyan, huwag naman po kayo magpakaluboso. Pero we have heard concerns expressed by the LGUs. Pagdating po dito, yan po itatalakayin din ng ating IATF. Opo. Question from Laila Salaveria. How does the palace view the dismissal of pork barrel scam cases versus Senator Revilla? Well, he was accorded his day in court, and the prosecution failed to prove his guilt beyond reasonable doubt. Ganyan po talaga ang sistema ng katarungan natin sa Pilipinas. Ang mga akusado po ay presumed innocent until proven otherwise. How will this affect daw po, if at all, the government's anti-corruption drive? Wala naman pong epekto dyan dahil patuloy po ang pagtuliksa ng ating presidente at pagsisante ng ating presidente sa mga kurakot sa gobyerno. And the President has repeatedly said na dito sa natitirang isang taon sa kanyang termino, igugugol niya ito para labanan ng korupsyon. Some LGUs daw po are concerned about allowing the entry of fully vaccinated leisure travelers without a swab test. La Union, for instance, said fully vaccinated individuals can enter the province but not those who will come for leisure or tours. Do LGUs have the option of requiring COVID tests for a certain group such as leisure travelers?
When the IATF issues po mga resolutions, it acts for and in behalf of the President. Pero hindi naman po bingi ang IATF sa mga reklamo at mga suhestyon ng lokal na pamahalaan. Pag-uusapan din po yan sa IATF. But we ask everyone to comply with IATF resolutions as of now. Opo. From Rosalie Cos ng UNTV, ano po ang palace reaction sa muling pagkabilang ng Pilipinas sa top 10 worst countries para sa mga manggagawa batay po sa annual report ng International Trade Union Confederation? Ano po ang pinakamainam na hakbang na ginagawa ng pamahalaan para daw po matiyak na mapapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa? Well, nalulungkot po tayo dyan, pero sigurado po ako na yung estado ng mga manggagawa ay apektado rin po ng pandemya. Dahil papunta na po tayo sa pangalawang taon ng pandemya. At naniniwala tayo na habang dumadami ang hanay ng nababukunahan at mabubuksan ang ating ekonomiya, mas bubuti rin ang kalagayan ng mga manggagawa sa ating bayan. Nangangamba po ang Okta Research Group sa posibleng spike ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa mga lugar na apektado ng pag-aalboroto daw po ng Bulkan Taal. Kabilang daw po sa mga posibleng magsimula ang pagsirit ng kaso sa mga evacuation center. Ano daw po ang gagawin dito? Go ahead, Secretary Duque. Okay, kahapon po, ang inyong kalihim ay tumungo sa Agoncillo, bayan ng Agoncillo, at binisita ko po ang mga evacuation centers at doon po naman ay todo tutok ang ating pong mga health officials, ang municipal health official, ang provincial health official, kasama po ang ating Region 4A Calabarzon, si Director Pasu Dionco, at nagmamatsyag po sila. Talagang tutok na tutok po ang monitoring for symptoms within the tents in the evacuation center. Kasi nga po, ang nagiging problema, siksikan ang ilan mga pamilya, ilan mga mamamayan doon po sa evacuation center. At tinignan ko naman po yung mga ibang evacuation center sa mga public elementary schools, at doon po mas maganda ang kanilang physical distancing. At nakiusap po ako doon sa kanilang mayor, si Mayor Reyes, na kung pwedeng ilipat na lamang sila sa mga public elementary schools na kung saan mas sapat ang espasyo at makasunod sa physical distancing. So, continuing monitoring po tayo. At Thank you, bukod pa Sir. dyan, kahapon inanunsyo rin natin na yung iba't ibang syudad sa Metro Manila ay nag-donate po ng mahigit kumulang 10,000 vaccines na gagamitin po para dun sa ating mga evacuees dyan sa Taal. From Lanes Capanti ng GMA News Online, how would the administration address the 11 trillion peso outstanding debt? Where will the funds for the benefits of soldiers be sourced? Alam niyo po, very conservative po ang ating economic team headed by Secretary Dominguez. Yung ating nauulat pong external debt ngayon, yan po ay nasa mid-range. Kung iko-compare natin sa mga ekonomiya na kasing lakas natin, gaya ng iba't ibang ekonomiya po ng Latin America, lower middle income countries. So, malaki pong tignan yan, but we are in the mid-range at wala naman pong problema yan pagdating doon sa ating kakayahan na magbayad as they fall due. Okay. Maraming salamat po, Secretary Roque, at sa ating mga bisita.